Nandito tayo ngayon sa ikalawang araw ng protesta ng religious organization na Iglesia ni Cristo. Nandito tayo ngayon para mag-interview ng mga Pilipino upang malaman na aside from transparency and accountability, what other else deep down in their heart yung gusto nilang sabihin sa buong Pilipinas, sa ating leader at sa kapwa Pilipino. Ano pong masasabi nyo na yung iba, kasi maliit lang kayo na porsyento ng Pilipinas, diba? Na ang laki daw ng impact nyo sa pagboto ng naging leader natin ngayon. Tapos ngayon nagkakaroon tayo ng rally. Ano pong gusto nyo pong sabihin sa kanila? Kahit maliit lang ang porsyento ng Iglesia ni Cristo na bilang sa kabuuan ng Pilipinas na may 100 million na katao, kami ay nasa 3% lang. Pero dahil nagkakaisa kami, nagiging solido ang aming pagpili. Pero kahit naging ganon, yung mga napili namin ay hindi nila ginawa yung inaasahan namin dapat nilang gawin. Hindi kami pwedeng manahimik na lang. Kailangan din ay kumilos kami kasi pag wala kaming gagawin, mas masahol pa kami dun sa kalaban. Ano na lang po yung gusto yung sabihin sa mga kabataan ngayon? Lalo na 3 taon na lang magkakaroon na ng bagong leader. Magkakaroon tayo ulit ng bagong tsansa para mag-elect ng bagong leader. Ano pong gusto nyong ipaalala sa kanila bilang Pilipino? Sana sa mga kabataan, ma'am, mag-isip sana sila, ma'am, na yung mga kunwari, lulok-lok nila, ma'am, talagang yung mapagkakatiwalaan, ma'am. Ano po yung gusto nyong sabihin sa mga leader natin ngayon? Makonsensya na lang sila, naibigay nilang para sa amin, maging matuwid na lang. Ano yung gusto mo namang sabihin sa mga leader natin na ito yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, sa mga Pilipino, ang daming naapektuhan. Ano lang yung gusto mong sabihin sa kanila? Sana po hindi lang po nila dinggin or hindi lang po sila makinig. Sana po gumawa po sila ng paraan para po sa ikauunlad ng bansa. Ano na lang yung isang bagay na gusto mong sabihin sa kapwa natin Pilipino ngayon sa nangyayaring sa atin ngayon? Dapat mag-isip mabuti ng gawin kung anong dapat natin pipiliin, kung sino ang dapat nating pipiliin na mamuno. Dahil napakahalaga ng pamumuno ng isang leader. Doon na ano yung kahirapan, pag nadadamay yung mga katulad namin mahirap. Dahil sa kawalangian na, sinusugal pa. Sino naman ang hindi mag-inakit sa mga ganyan? Ano po yung gusto niyong sabihin sa mga kabataan ngayon, lalo na sa pagpili ng leader? Dapat maging matalino sila. Yung capability ng kandidato, tingnan sa credibility, kung pwede sila pagtiwalaan ng mga position. Yun. Kailangan ay updated mga kabataan sa nangyayari sila ang future ng ating bansa.